pagbabago sa buong mundo. Magiging isa ang bawat tao sa huling hayop na kinain niya. May kumain ng isang mangkok ng baka noodles. Naging isang sinaunang itim na dragon na lumilipad sa labanan. May kumagat ng isang pritong hita ng manok. Naging isang immortal na phoenix na muling isinilang sa apoy. At ako sa dati kong buhay. Kumain lang ako ng basta ng isang serving ng chicken rice na may pipino. Nagising lang ako na may kakayahang kumanta at sumayaw ng rap, pero wala ni katiting na lakas sa labanan. Sa gitna ng kaguluhan ng mga halimaw, sa mundong ginugupo ng mahihina at nilalamon ng malalakas, sa katapusan ng alon ng mga hayop, hindi nagtagal, bumagsak ako sa isang malagim na wakas. Ngayon, muling isinilang ako sa bisperas ng sakuna. Alam ko na agad ang lahat ng totoo sa pagdating ng katapusan. Dahan-dahan kong binuo ang aking hukbo. At maingat na naglatag ng plano. Nanumpa akong aakyatin ko ang pinakamataas na trono sa mundong ito ng mga hayop at pagbabago. Ang pinakaunang target na itinakda ko ay ang agilang may ulong pusa. Ipinanganak ito na may napakatinding paningin sa dilim at pandinig na lampas pa sa karamihan ng mga nilalang sa mundo. Kapag nakuha ko ang talento ng agilang may ulong pusa, kaya kong tuluyang baliwalain ang banta ng gabi. Sa gitna ng madilim na katapusan kung saan nag-aabang ang panganib sa bawat sulok, at maging hari ng dilim na walang sinuman ang makakalog, ang ikalawa na kailangan kong piliin, ay ang dikuryenteng igat. Kaya nitong maglabas ng higit sa 800 boltahe ng napakalakas na kuryente. Noong nakaraan kong buhay, may isang malakas na nagbagong nilalang na umasa sa talento ng dikuryenteng igat. At naghari ng walang kapantay sa katapusan. Walang sinumang nangahas na banggain siya. Pagkatapos kong magdesisyon, agad akong naghanap online ng lahat ng uri ng nilalang na may pambihirang lakas. Mga nilalang na gaya ng oso ng tubig, isang langgam na mukhang di kapansin-pansin, bird bear insect, at iba pa. Oso ng tubig at isang langgam na mukhang di kapansin-pansin. Agad nitong nakuha ang aking pansin. Kaya ng ordinaryong langgam buhatin ang bagay na 400 ulit ng sarili nitong timbang. At ang bullet ant ay isa sa pinakamalulupit na uri ng langgam. Nakabilang sa 10 pinakadelikadong nilalang na mailason sa buong mundo. Kayang bigyan ako ng agilang may ulong pusa ng napakatinding paningin sa dilim. At ng napakalakas na pandinig, dikuryenteng igat, na kayang magbigay sa akin ng matinding kapangyarihang kontrolin ang kuryenteng mataas ang boltahe. Bullet ant. Na magpapamana sa akin ng sobra kung lakas ng langgam, at maaari ring unlock ang napakalakas na kagat at kapit, kasama ang nakamamatay na lason at mga tinik. Lakas sa labanan, pandarama, kumpleto na ang lahat ng kakayahan sa lason. Pero kulang pa rin ako sa pinakaubod na kakayahan sa depensa. Sa malupit na katapusan, kung depensa lang, lugi ako. Kahit mas malakas pa ang pag-atake, maaari pa rin akong patayin ng ibang mga nagbagong nilalang balang araw, o maging pagkain sa bunganga ng mga halimaw na nagbago. Dahil nabigyan ako ng isa pang buhay, gagawa ako ng sarili ko na walang kahit anong kahinaan. Isang ganap na all-around na Diyos ng labanan. Pagdating sa depensa, alin ba ang mas bagay, pagong o buwaya? Sa dati kong buhay, nakita ko mismo. May kumain ng buwaya bago ang sakuna. Pagkatapos magbago, natakpan ng kaliskis ng buwaya ang buong katawan. Lakas, kapit at kagat, napakalupit ng pisikal na depensa. Parang wala sa hulog. May netizen pa sa comments na nagrekomenda ng rhino. Sabi nila, ang panlabas nitong baluti ay kasing tigas ng natural na armor. Kahit ordinaryong bala, nababasag o tumatalbog agad. Pero ang rhino ay hayop na protektado ng batas at nanganganib maubos. Hindi talaga ito pwedeng makuha ng legal. Hindi talaga ito pwedeng makuha ng legal. Hindi talaga ito pwedeng makuha ng legal. Kaya agad kong binaliwala ang opsyong ito. Habang nag-iisip ako, bigla kong naalala ang oso ng tubig. Isang nilalang nakilala sa halos di matibag na tibay. Kung bago pa dumating ang sakuna, kakain ako ng sapat na dami ng oso ng tubig. Maaari kong mapasa ang di mamatay nitong katawan. Sinasabing ang nilalang na ito, basta hindi ito mawasak ng araw. Maaari itong mabuhay ng walang hanggan. Kaya nitong tiisin ang matinding init, matinding lamig, at sobrang taas na presyon sa sukdulang mga kondisyon. Kahit itapon pa sa kalawakan. Nalantad sa radyasyon ng nuklear, hanggang hindi ka nasa sentro ng pagsabog, pwede kang manatiling buo kahit isang hibla. Mas importante pa ay, ang water bear ay makikita kahit saan sa mundo. Sa mamasa at basang lupa, sa tubig ng lumot, saan man may isa. Ito ang pinakamadaling makuhang kontra-apokalipsis na trump card. Pero dumadating din ang problema kasunod nyon. Maging sa kalawakan ay hindi mapapatay ang water bear. Paano ba dapat itong iproseso para makain? Agad akong naghanap online ng propesyonal na impormasyong pangsyensya. Agad akong nag-internet at naghanap ng propesyonal na impormasyong pangsyensya. Sa wakas, nakuha ko ang kahinaan nito. Ang water bear ay may transparent na katawan. Ang water bear ay may transparent na katawan. Kapag napunta sa masamang kapaligiran, kusang natutuyo at kumukulot na parang bariles. Kapag inilagay ito ng mga siyentista sa temperatura na 150 degree, sa matinding kapaligiran mababa hanggang 200 degree, pagbalik sa normal na temperatura,
pwede pa rin itong mabuhay muli. Radyasyong nuklear na pang-antas ng atom bomb. Sa presyong tubig na 6 na beses na mas mataas kaysa sa Mariana Trench, hindi pa rin ito mapapatay. Pero may isang fatal na kahinaan. Kapag sinabuyan ng germicidal ultraviolet light sa loob ng 15 minuto, tiyak na mamamatay ito ng tuluyan. Sa loob ng 24 na oras, lubos na nawawala ang sigla. Mainit na singaw, kahit apoy na naglalagablab ay pwedeng pumuksa rito. Pagkatapos kong makuha ang lahat ng mahalagang impormasyon, agad akong kumilos para maagaw ang panalo. 3 araw na lang ang natitira bago ang pagbabagong halimaw. Kailangang magmadali akong maghanda ng mga espesyal na pagkain para sa halimaw. Umorder muna ako online ng mikroskopyo at germicidal ultraviolet lamp. Pinakamabisang patayin ang water beer gamit ang ultraviolet lamp at makakaiwas sa pagkawala ng napakaliit na mga katawan. Sa palibot ng maliit na bayang tinitirhan ko, puro bukirin at kagubatan, at sa lahat ng dako ay may tumutubong lumot, perpektong pugad ng water beer. Agad akong pumasok sa kabundukan para mangalap ng maraming lumot at damong lupa. Handa nang umuwi para salain at piliin ang mga water beer. Sa daan habang nangongolekta ng mga gamit, isang 420 mm ang habang tipaklong. Ang gumapang mula sa damuhan sa gilid ng daan. Bigla kong naalala, ang hayop na ito ay mailikas na sobrang bilis na kakayahan sa paghilom. At may kakayahang muling mabuhay kahit maputulan ng parte ng katawan. Mabilis akong nag-online para humingi ng kumpirmasyon sa mga netizen. Nang malaman kong ang tipaklong ay pwedeng muling mabuhay ng walang hanggan, at may napakatibay na sigla ng buhay bilang sagot, halos mabaliw ako sa tuwa, ang immortal na katangian ng water beer. Kasabay ng kakayahan ng tipaklong na muling mabuhay kahit maputulan ng bahagi. Ang dalawang kontra-natural na talentong ito ay pinagsama. Sa mundong malapit ng magwakas, halos wala nang makakatapat sa akin. Una kong iuwi ang tipaklong at aalagaan ng maayos. Pagkatapos ay sasakay ako ng motorsiklo papunta sa pamilihan ng kabayanan para bilhin ang germicidal ultraviolet lamp. Naghanda rin ako ng mga damit na may mataas na elastisidad para maiwasan na kapag nagbago ako kalaunan bilang halimaw, ay biglang lumobo ang katawan at mapunit ang damit. Kasabay nito, nagmensahe ako sa mga tagapagpalaki ng hayop sa isang plataporma ng maikling video at planong bilhin ng mahal ang lawin na kulay abo ang ulo. Ang Amerikano na isda electric eel at ang bullet ant na mga pangunahing sangkap. Pagkatapos kong matapos ang lahat, gabi na rin. Kaya kumain lang ako ng simpleng hapunan sa labas. Tapos dumaan ako sa paaralan para hiramin ang mikroskopyo at isang burner habang hinihintay ang kumpletong kagamitan sa eksperimento para mas madali kong mahiwalay at makolekta ang water beer sa susunod. Ayon sa tutorial sa internet, ibinabad ko ang lumot sa mamasa sa loob ng 24 na oras. Pagkatapos ay piniga ko ang tubig mula roon at pinatulo sa isang salamin na slide para obserbahan gamit ang mikroskopyo. Baka dala ito ng swerte ng muling pagkabuhay. Sa unang pagkakataon kong magmasid, nakakita agad ako ng water beer na may sukat na 70.1 na milimetro. Ang ganitong uri ng insekto, hindi talaga makita ng mata. Kung gusto mong makabuo ng ilang daan, kailangan ng napakaraming oras at lakas. Buong hapon akong abala. 712 lang ang nahanap. Mukhang hindi sapat ang tagal na nabasa ng lumot. Karamihan ay mga insektong nabubuhay sa tubig. Hindi pa sila nakakalaya sa lumot. Pero basta gumagana ang paraan, sapat na. Hindi ko kailangang ilaan ang lahat ng oras ko sa pangongolekta ng mga insektong nabubuhay sa tubig. Sa sandaling iyon, may tumalon na mensahe sa phone ko. Dalubhasa siya sa pag-aalaga at pagpaparami ng insekto. Si Zhu Zeming, ang vlogger na nakaipon ng mahigit 100,000 followers dahil sa mga langgam. Sumagot sa ses ko. Kinabukasan ng umaga, una kong sinuri ang inaalaga ang insekto. Nananatili pa rin itong sariwa at buhay. Hindi muna kailangan ilagay sa yelo. Pagkatapos, pumunta ako sa usapan sa tamang oras. Dumating ako sa pribadong breeding farm ni Zhu Zeming. Ang mga salaming tangke sa lugar ay puno ng kung ano-anong rere na insekto. Sa sulok, nandoon mismo ang mga bullet ant na kailangan ko. Sobrang ingat ni Zhu Zeming sa mga bullet ant. Kahit ang mga patay na spesimen, ginagawa pa niyang spesimen at maayos na iniingatan. Diretso kong sinabi na bibili ako ng 50 buhay na bullet ant at dagdagan pa ng ilang patay na spesimen. Walang paligoy, agad akong nag-transfer ng bayad. Tahimik na nagsisi si Zhu Zeming sa isip niya na masyadong mababa ang presyo niya. Pero sabay, sobrang curious din siya. Bakit pati patay na insekto gusto ko pa? Habang naglilibot ako sa lugar, 2 salagubang na mukhang bakal na tipak ang nakaagaw ng pansin ko. Sabi ni Zhu Zeming, ito ang Aurongclad beetle. Sinasabing ito ang insektong may pinakamatigas na panlabas na baluti sa kalikasan. Kaya nitong tiisin ang pressure na halos 40,000 beses ng sariling bigat. Kung palalakihin mo ito ng proporsyonal, ang depensa ng laman nito ay top tier sa kalikasan.
Pagkarinig ko niyan, sobrang saya ko sa loob. Hindi ba ito mismo ang prototype ng bakal na halimaw na rumaragasang sumagasa sa apocalypse noong dati kong buhay? Agad kong isinama ang Ironclad Beetle sa listahan ng bibilhin ko. Nakita ni Zhu Zeming na desidido ako, kaya bigla niyang tinaasan ang presyo. Sinabi niyang hindi mura ang mga rare na species na ito. Madaling umabot ng ilang libo hanggang ilang 10,000. Nagtawaran ako ng husto, at sa huli 20,000 ang binayad ko. Nakuha ko ang 2 Ironclad Beetle. Ang ipon ko noon ay mahigit 10,000 na lang. Kailangan ko pang magtabi ng pera para sa electric eel at sa kwago. Kasabay noon, nagtanong ako kay Zhu Zeming kung saan makakabili ng American electric eel. Mabuti na lang, kakakilala lang niya sa isang kaibigan na mahilig sa rare na mga aquatic pet. Noong nakaraan lang, nakakuha siya ng isang American electric eel. Pero kahit anong gawin, hindi niya mapanatiling buhay. Ngayon, nanghihina ang electric eel, hindi natatagal ng matagal. Nang mabalitaan ng nagbebenta na may gustong bumili ng mahal, agad siyang nagpresyo ng 5,000. Si Zhu Zeming, binenta niya agad ng doble. Hiningan niya ako ng 10,000. Habang papalapit ang oras, tinamad na akong makipagtawaran sa kanya. Pumayag ako agad sa deal. Sa isip niya, pinagtawanan niya akong parang tanga na maraming pera. Pero wala siyang kaalam-alam, kapag dumating na ang apokalipse, lahat ng salapi ay magiging basura lang. Mabilis kaming nakarating sa bahay ng nagbebenta. Kinumpirma kong ang nasa tangke ay purong American electric eel. Agad akong nag-transfer at natapos ang transaksyon. Mabait pa nga siyang nagpaalala na ilipat ko agad sa tubig para alagaan. Pero diretsahan kong sinabi na narinig kong masarap ang laman ng electric eel at balak ko itong lutuin at kainin. Napatulala kaming dalawa sa sinabi ko. Pareho silang nagsisisi sa isip nila na masyadong mababa ang presyo dahil nasa syudad na rin lang ako. Dumaan na rin ako sa pet market at bumili ng inaalaga ang kwago. Ang mga ligaw na kwago ay protektadong hayop ng estado. Bawal ang kalakalan at ang mga artipisyal na inaalaga ang kwago ay may tayo na paningin sa dilim at pandinig. Kayang-kaya nitong tugunan ang mga kailangan ko. 3,000 lang. Binili ko ang pinakamagandang klase ng kwago. Hanggang dito, kumpleto na ang lahat ng pangunahing sangkap ko para sa pagbabagong hayop. Pag-uwi ko sa bahay, patay na ng tuluyan ang binili kong American electric eel. Wala akong kaunting pagsisisi. Agad kong nilinis at inasikaso. Ilagay sa freezer. Balak kong ilabas ito at lutuin bago sumapit ang gabi ng sakuna. Sa sandaling ito, lubusan ko nang naunawaan ang pinakaugat na tuntunin ng beast mutation. Akala ng lahat, ang karne ng hayop na hindi pa natutunaw sa katawan sa araw ng sakuna ay mahahawa ng enerhiya ng katapusan ng mundo at magbibigay sa tao ng katapat na talento ng hayop. Pero panlabas lang iyon, wadnaan nyo lang. Ang tunay na katotohanan ng beast mutation. Walang sinuman ang tunay na nakakita sa lalim nito. Pagkatapos, pansamantala kong itinigil ang pagkolekta ng tardigrade. Para matiyak na sa araw ng beast mutation, walang natirang ibang karne sa tiyan ko. 2 araw akong puro gulay lang para maglinis ng sikmura. Sa oras na iyon, may natitira pa akong 6,000 ipon. Kaya nilustay ko na lang ang lahat. Pumunta ako sa pandayan sa bayan para bumili ng mga pananggang sandata. Mga karaniwang kutsilyo, hindi talaga kakayanin ang matitinding labanan sa katapusan ng mundo. Isang dambuhalang palakol na bagay sa susunod kong malakas na lakas at talento sa kidlat. Mabigat na maso, iyon ang pinakamahusay na pagpili sa umpisa. Nilibot ko lahat ng tindahan ng kagamitang pansaka at pandayan sa bayan. Pero isang wall-breaking sledgehammer na 8 kilo lang ang nakuha ko. Sakto lang para sa mga unang halimaw at magulong bakbakan. Pagkatapos, bumili rin ako ng karne ng buwaya. Mataas na kalorin at chocolate. Bumili rin ako ng isang mekanikal na relo sa bulsa. Pagdating ng katapusan ng mundo, tuluyang naputol ang kuryente. Mahirap nang matukoy ang araw at gabi. Tanging mekanikal na orasan ang makapagsasaayos ng oras ng eksakto. Pag-uwi ko sa bahay, sinelyuhan ko at inimbak ang mga tardigrade na maaga kong pinatay. Inihaw ko rin at dinurog ang karaniwang langgam. Ginawa kong chocolate na pira-piraso para madaling kainin. Ginawa ko ring meatballs ang 5 gin na karne ng buwaya. Ibinigay ko iyon sa dati kong advisor na matulungin sa akin noong nakaraang buhay. Binalangkas ko at binilang ang lahat ng sangkap na binili ko. Ang artipisyal na kwago at ang patay na American electric eel. 50 buhay na bullet ants, dagdag ang ilang bangkay ng langgam, 2 buhay na Ironclad beetle, at mga selyadong tardigrade. At maayos na inasikasong karne ng buwaya. Wala ni isang kulang. Maayos na nakasalansan sa freezer at bodega. Sa pagtingin sa napakaraming sandatang panghuli sa buong silid, naging matatag ang puso ko. Noong nakaraang buhay, wala akong nagawa at hinayaang apihin at patayin ako. Sa buhay na ito, hawak ko ang 10 pinakamalakas na talento sa beast mutation. Nakalaan akong lumikha ng malaking gulo sa katapusan ng mundo. Mahigpit kong sinunod ang mga tuntunin ng beast mutation na natuklasan ko. Kumain ako isa-isa. Una, nilunok ko ang espesyal na bullet and chocolate beans. Maligamam na laman ang bumaba sa tiyan ko.
Isang bugso ng init ang kumalat sa bawat kalamnan at buto ko. Ang pinagmumulan ng napakalakas na lakas at nakalalasong turo. Tahimik na sumanib sa katawan ko. Kasunod noon, nilulun ko ang nilinis na laman ng irongklad bito. Matigas at magaspang ang baluti. Napakahirap nguyain at lunukin. Pinigilan ko ang pakiramdam ng kakaibang bagay sa lalamunan ko. Pinagtiisan ko at nilunok lahat. Sa isang kisap mata, biglang nanikip ang balat at laman ko sa buong katawan. Isang di nakikitang makapal na baluti ang bumalot sa buong katawan. Isang pinagmumulan ng pisikal na depensa na kayang sumuway sa napakatinding bigat. Unti-unting nag-ugat sa loob ng katawan ko. Kasunod nito, nilunok ko ang siksik na bola-bolang laman ng buwaya. Ang mapusok at mailap na lakas ng hayop ay bumalot sa buong katawan ko. Tumigas ang aking kaliskis at lalo akong tumibay. Isang mabangis na hayop na may matinding kagat at labanan sa malapitan. Ang lahat ng likas na instinct ay tuluyang naipon. Sa wakas, sunod-sunod kong kinain ang laman ng kwago at ng dikuryenteng igat mula Amerika. Lahat ng naiplanong pinakamataas na pinagmula ng pagbabagong hayop ay inipon ko ng buo sa loob ng aking tiyan at bituka. Sa buong proseso, maingat ako sa bawat hakbang. Iniiwasan ko ang kahit kaunting halong ibang karne. Tinitiyak kong malinis ang tiyan at bituka, walang kahit anong dumi. Tapos na ang pagkain. Maingat akong nagmumog. Hindi na ako tumanggap ng anumang pagkain. Tahimik akong naghintay sa pagdating ng pandaigdigang sakuna ng pagbabagong hayop. Sa dapit hapon, biglang dumilim ang langit. Ang buong kalangitan ay tuluyang binalot ng kakaibang madilim na lilang mga ulap. Mabigat at hindi gumagalaw ang hangin. Parang dinidiin nito ang dibdib ng tao. Maingay pa rin ang mga tao sa kalsada. May mga nagkukwentuhan at naglilibot. Sagana at buhay na buhay ang night market. Maraming tao ang walang kaalam-alam na malapit na ang wakas ng mundo. Patuloy lang silang kumakain ng inihaw na tusok-tusok at mga matamis. Wala silang kaalam-alam na ang pagkaing nilamon nila sa sandaling iyon ang magtatakda ng hangganan ng kakayahan nila sa gitna ng wakas. Gabi na, eksaktong 12:00. Boom! Isang dambuhalang dagundong na walang anyo at walang laman ang yumanig sa langit at lupa. Walang nakakabinging alon ng tunog, pero sumabog ito sa pinakaloob ng kaluluwa ng bawat isa. Bumuhos pababa ang enerhiya ng wakas. Ang pandaigdigang pagbabagong hayop ay opisyal nang nagsimula. Ang di nakikitang pagyanig ay bumasag sa langit at lupa. Ang madilim na lilang kalangitan ay biglang bumagsak. Ang mga ilaw sa gilid ng kalsada ay nagkikislapan ng baliw. Crack! Sunod-sunod na pumutok ang mga tubo ng ilaw. Sa isang iglap, ang maingay at masiglang night market ay tuluyang lumubog sa dilim na parang libingan. Tanging kakaibang lilaabong usok ang bumalot sa mga eskinita. Ang malamig na hininga ng wakas ay sumakop sa bawat sulok. Kalahating segundo lang tumagal ang katahimikan. Ang matipunong lalaki kanina lang, nabusog pa sa inihaw na tupa, ay biglang nanginig ng todo. Ang balat, laman, at mga buto niya ay biglang lumobo at nagkapalitan ng pwesto. Ang siksik na itim na mga guhit ay bumiyak sa balat. Sa isang iglap, naging mabangis siyang itim na lalaking tupa. Nag-apoy sa pula ang mga mata niya, uhaw sa dugo. Naglaho ang natitira niyang pagkatao. Ang marahas na likas ng halimaw ay sumambulat. Iba na iba ang mutasyon ng babae sa tabi niya. Tahimik pero sobrang kakaiba. Ang katawan niya ay lumambot ng kitang-kita. May banayad na bughaw na liwanag ng tubig na bumalot sa kanya. Sa isang kisap mata, ang buong katawan niya ay naging isang malinaw at kristal na anyong tubig. Ang paghiyaw at sindak ay kumalat na parang alon sa buong kalye. Ang sari-saring pagbabagong hayop ay sunod-sunod na naganap sa harap ko. Ang kapalaran ng bawat isa ay matagal ng tahimik na itinakda ng huling kain nila bago mamatay. Sa harap ng kainan ng sabaw ng buto ng baka sa gilid ng kalsada, ang lalaking nasa gitnang edad na katatapos lang magbaba ng mangkok, biglang yumuko ang katawan niya, biglang tumigas at lumobo ang katawan niya. Ang mga kalamnan, litid at buto niya ay lumobo ng sabog. Tuluyan na niyang nawala ang pagkatao. Nagwala ang brutal na lakas niya, nakayuko siyang sumugod. Isang matinding sikwat, sa napakalakas na puwersa, tumilapon sa ere ang buong bus at bumagsak ng malakas sa mga tindahan sa gilid ng kalsada. Nadurog ang mga ladrilyo at tile. Nabaluktot ang bakal na balangkas. Sa isang kisap mata, napuno ng usok at alikabok ang paligid. Sa kabilang panig, sa eskinita sa likod ng kainan ng pritong palaka, isang lalaking nakaluhod sa lupa, nangingisay ang buong katawan. Ang balat niya ay mabilis na naging mamasa-masa, madulas at batik-batik. Ang buong mukha niya ay nagbago at naging pangit na mukhang palaka. Biglang sumirit palabas ang mahabang pulang dila nito. Sa isang kisap mata, binalot nito ang tumatakas na tao sa daan. Sa isang marahas na ikot, tila nilamon nito ang tao. Biglang pumutok ang bukol ng nana sa likod nito. Nabuhos sa lupa ang mabahong at nakakaagnas na asido. Nag-usok at umuusok ang lupa. Mabilis itong natunaw at gumuho. Sa sandaling ito, ganap nang dumating ang pinaka-primitive at pinakamalupit na batas ng kagubatan. Nakatayo ako sa tabi ng bintana sa ikalawang palapag ng bahay ko.
Malamig kong pinagmamasdan ang kaguluhan sa ibaba. Noon mismo, biglang may dumagundong na galit na ungol mula sa katabing gusali. Isang itim na mutant na lobo, mahigit 2 metro ang taas, ang sumugod palabas. Binangga nito ang pasilyo. Sa isang hawi, nabasag nito ang bintanang panlaban sa magnanakaw. Pagbagsak ng itim na mutante na lobo sa lupa, inalipin ng tingin nito ang mga taong tumatakas. Agad itong tumutok sa isang babaeng nag-iisa. Yumuko ito at biglang sumugod papunta sa kanya. Sa sobrang takot ng babae, nanghina ang mga binti niya. Hindi na siya makatakas. Halos sandali na lang at magiging biktima siya ng lobo. Ang mga taong nasa paligid ay kanya-kanya lang ang takbo para iligtas ang sarili. Walang kahit sino ang nangahas humarang. Bahagyang lumamig ang tingin ko. Sino ba ang nagsabing ayokong magpakitang gilas agad sa simula pa lang? Sa mundo ng katapusan, ang hindi sumagip sa naghihingalo ay isa ring batas. Pero hindi pwedeng basta mang-api ng mahihina. Hindi ko iyon kayang palagpasin. Sakto lang, samantalahin ko ang pagkakataong ito. Subukan ninyo ang tunay kong lakas, punong-puno ng mga natatanging abilidad. Sa naisip ko, pumihit ako at bumaba ng hagdan. Ang 8 kilong malaking maso ay nasa kamay ko. Kumilos ang katawan ko, ganap na nakabukas ang paningin ko sa dilim. Ang madilim na gabi ay parang liwanag ng araw. May hangin sa may tainga ko. Maliwanag ding naririnig ang tibok ng puso ng mutant na hayop. Banayad ang mga hakbang. Ang anino ko ay nakalabas na ng pasilyo. Higit na mas mabilis iyon kaysa sa ordinaryong mga mutante. Noon, ang itim na lobo ay sasagpang na sana sa babae. Naramdaman nitong may gumalaw sa likuran, kaya bigla itong pumihit. Ang mapulang mga mata nito ay tumutok sa akin. Bumuga ito ng mababa at nakakatindig balahibong ungol. Isang kamay kong pinulot ang dambuhalang maso. Sa paligid ng katawan ko, may maliliit na arko ng kidlat na gumagala. Ang depensang parang mabigat na baluti ay bumalot sa buong katawan ko. Mula sa mataas, pabagsak itong dumating. Malamig ko itong tiningnan. Lumayas ka. Ang itim na mutant na lobo ay unti-unting napipilitan ng di maipaliwanag na bigat na bumabalot sa katawan ko. Sa isang iglap lang, agad itong naglabas ng matinding pagkaubos ng puot. Bumagsak ang 4 nitong paa sa lupa. Sumugod ito papunta sa akin na may kasamang mabahong hangin. Hindi ako umiwas. Buong bukas ang lakas kong parang bala at langgam. Biglang lumobo ng ilang ulit ang mga kalamnan sa braso ko. Hawak ang malaking maso, iwinasiwas ko ito ng pahalang. Hawak ang malaking maso, tumira ako ng pahalang. Pumok at sumabog ang malakas na dagundong. Ang itim na mutant na lobo ay napalipad ko sa iisang hampas ng ilang metro. Malakas itong bumangga sa pader. Nadurog ang mga buto nito. Hindi tumigil ang mga nakakaawang sigaw nito. Hindi makapaniwalang itinaas nito ang ulo. Halatang mukhang karaniwan lang ang katawan ko. Pero ang depensang lakas ko ay nakayurak sa kanya ng ilang antas, at ang mga taong kanina lang ay nagtatakbuhan sa iba-ibang direksyon. Sa sandaling ito ay nagyelo lahat sa kinatatayuan nila. Nakatitig sa akin ang lahat na puno ng gulat. Matapos kong tamaan ng isang hampas ang itim na mutant na lobo. Ang lobo ay nagsikap pang bumangon. Punong-puno ng alikabok ang buong balahibo nito. Mula sa bahaging nabali ang mga buto nito ay sumisirit ang sakit na parang tumutusok sa puso. Sa mga mata nitong dating mapula, unti-unting namuo ang takot. Pagkatapos, isiniksik nito ang buntot at bumulong ng iyaking daing. Hila ang wasak nitong katawan. Paikay ka itong tumakas papasok sa madilim na eskinita. Ang babaeng nailigtas ay nanghina ang mga binti. Dahan-dahan siyang lumapit sa harap ko, nanginginig pa rin sa takot. Nanginginig ang boses sa paulit-ulit na pasasalamat. Mahinahon ko siyang tinapunan ng isang tingin. Kalmado at walang bahid ng alon ang tono ko. Walang anuman. Sa apokalipsis, ang masasandalan mo lang ay ang sarili mo. Buti na lang at maaga akong nakahanda. Pagkasabi ko, hindi ko na siya papansinin. Humarap ako at handa nang bumalik sa bahay. Muntik na akong makaalis. Kasabay nito, may sunod-sunod at nagmamadaling lagutok na maririnig. Biglang gumapang mula sa magkabilang gilid ng kalsada ang mga luntiang pangharang. Mula sa anino sa kanto ng pader nang galing ang tunog. Agad na nahuli ng superlakas kong pandinig ng pusang lawin ang kakaiba. Bahagya akong sumimangot. Sa susunod na sandali, dagsa ang napakaraming itim na langgam na kasing laki ng nail cap. Siksikan silang gumapang mula sa lahat ng sulok. Parang baliw silang sumabog sa gitna ng kalsada. Saan man sila dumaan, maging ang damo sa lupa ay nalantakan hanggang maubos. Isa iyong mutante na langgam na pulutong. Ang rumaragasang enerhiya ng apokalipsis ay hindi lang sa tao tumama. Maging ang lahat ng insekto at mababangis na hayop sa mundo ay nagbago rin. Ang mga lamok na dating wala lang, ngayon ay sobrang tapang ng umatake. Ang mga taong hindi pa nakakalayo sa kalsada ay agad na palibutan ng mga langgam. Sabay-sabay na umalinggaw-ngaw ang mga sigaw ng paghihirap. Namutla sa takot ang babae. Mahigpit siyang nagkubli sa likuran ko. Nanginginig ang boses. Napakaraming langgam, ano na ang gagawin natin? Mamamatay ba tayo dito? Nanlamig ang tingin ko.
Sa isang iglap, may lumitaw na maninipis na bughaw na arko ng kuryente sa buong katawan ko. Sakto, gamitin ang mutante na pulutong na ito. Subukan natin ang high voltage na talento ng electric eel mula sa Amerika. Tingnan natin kung gaano ito kalakas. Tumayo lang ako sa pwesto ko at hindi gumalaw. Pagkilos ng isip ko, sumabog agad ang 800 boltahe na kuryente sa buong katawan ko. Dumaloy ito sa paa ko at bumulusok sa lupa. Nag-ingay ang kuryente na parang kumikiskis sa tainga. Ang bughaw na liwanag ng kuryente ay ako ang naging sentro, at agad na kumalat sa palibot. Ang mga mutante na langgam na lumapit at sumagi sa kuryente, ay natusta at naging itim sa isang iglap. Sunod-sunod silang bumagsak. Kumalat sa hangin ang amoy ng sunog at lusaw na laman. Pero sobrang dami ng mga langgam. Ang mga nasa unahan ay bagong na-jury na. Ang mga nasa harap ay bagong na-jury na. Ang nasa likod naman ay tuloy lang sumugod at sumiksik paabante. Walang bakas ng pag-atras. Ang lakas ay simpleng range na atake ng kidlat. Masyadong mabagal ang bisa. Agad kong binago ang taktika. Sa isang iglap, nagising ang nakamamatay na talento ng bullet ant. Sa dulo ng daliri ko, dahan-dahang sumiklab ang mapusyaw na lilang laso na liwanag, kasabay ng kuryente sa buong katawan ko. Ngunit anumang pulutong nalalapit sa loob ng 3 metro ko, ay dadapuan ng malakas na kuryente at mamamatay, o madudurog ng nakamamatay na lason, at mamamatay agad sa lason. Kasabay nito, ganap na nag-activate ang doubling depensa ng erong-clad beetle at alligator. Kahit may silver star na langgam na makaakyat sa akin, hindi rin ito kayang kagatin, kasing tibay ng bakal ang laman ko. Kahit isang hibla ng balat ay hindi nila masusugatan. Ang katawan ng water bear ay hindi matinag o mapuksa, at dagdag pa ang self-healing talent ng butterfly. Lalo akong walang dapat ipag-alala. Kahit aksidenteng masugatan ako, gagaling ako agad. Pagkalipas lang ng ilang minuto, sa ilalim ng paa ko, nakatambak na ang makapal na patong ng bangkay ng mga langgam. Nabuo itong parang harang na pumipigil sa pulutong ng mga langgam. Tumingin sa akin ang babaeng nagkukubli sa likuran ko. Sa isang simpleng kilos ko, napigilan ko ang nakakatakot na pulutong ng mga langgam. Puno ng paghanga ang mga mata niya, hindi makapaniwala. Pagkatapos kong resolbahin ang krisis ng mga langgam sa harap ko, balak ko sanang sabihan siyang umalis na siya. Mula sa malayo, biglang may dumagundong na nakakabinging sigaw ng mabangis na hayop. Isang dambuhalang asong halos 3 metro ang laki ang nakita ko. Lantad ang pangil, dere-derecho itong rumaragasa papunta rito. Sa likod niya, kasama pa niya ang higit 10 tao na may dalang pamalo at mga patalim. Bawat isa, mabangis ang tingin. Halatang mga beast mutant na nagkakabuklod matapos ang sakuna. Ngayon, hinahabol nila ang asong halimaw na ito. Gusto nila itong patayin at kunin ang mga mapagkukunan. Pero sa susunod na saglit, biglang binaliktad ang sitwasyon. Biglang humarap ang dambuhalang aso. Sa isang hagod, natumba ang nasa unahan. Kumagat agad at pinutol ang lalamunan niya. Kumalat ang dugo sa lupa. Namutla sa takot ang iba. Hindi na sila nangahas sumunod, tumakbo sila ng kanya-kanya para iligtas ang sarili. Pagkapatay ng isang tao ng dambuhalang aso, sinuyod ng tingin ang kalsada, bigla akong tinutukan. Mukhang naramdaman nito na hindi karaniwan ang aura ko. Itinuring niya akong bagong biktima, umungal ito at sumugod agad. Nakakagulat ang bilis, lumamig ang tingin ko, hindi ko sana balak magpasimuno ng gulo. Pero sunod-sunod ang abala, dahil ikaw na ang lumapit. Di sakto, itong high-tier na asong halimaw na ito. Subukan ko ang buong lakas ko na pinagsama ang lahat ng talento ko. Sa isip ko, hinigpitan ko sa isang kamay ang 8 kilo na pambasag pader na maso. Sumabog ng todo ang napakalakas na puwersa ng bala lamok. Umumbok ang mga ugat sa braso ko. Binalot ako ng kidlat sa buong katawan. Nanatili ako sa kinatatayuan. Tahimik kong hinintay ang pagsugod nito. Ang mga nakaligtas sa paligid ay pigil hininga lahat. Pinanood nila mula sa malayo ang tagpong ito. Sa isang iglap, narito na ang dambuhalang aso. Binuka nito ang napakalaking bibig. Kasabay ng mabahong hangin, buong lakas nitong kinagat ang leg ko. Gusto akong patayin sa isang kagat. Nanlamig ang tingin ko at sa halip na umatras, sumugod ako. Malakas kong itinulak ang lupa sa ilalim ng paa ko. Tumalon agad ang katawan ko. Sa tulong ng night vision ko, tumpak kong tinutukan ang ulo nito. Nagtipon ang buong lakas ko sa braso. Itinaas ko ang malaking maso. At pinabagsak ito ng todo, kasabay ng humahagibis na hangin. Sumabog ang napakalakas na dagundong. Biglang lumundo ang bungo ng asong halimaw. Umandap ang kuryente mula sa maso papasok sa katawan nito. Binasag ang mga nervyos nito hanggang sa pinakailalim. Kumalat din ang matinding lason sa buong katawan nito. Hindi man lang nakasigaw ang dambuhalang aso. Bumagsak ito ng malakas ang napakalaking katawan. Pagkaraan ng ilang pangingisay, tuluyan na itong naubusan ng hininga. Isang atake lang, patay agad ang high-tier na halimaw. Natulala ang mga tao sa malayo, nablangko ang buong paligid. Ang tingin ng lahat sa akin. Puro takot at paggalang na lang ang natira. Ipinagpag ko ang dugo sa maso. Walang emosyon ang mukha ko. Bago pa ako yumuko para silipin ang bangkay ng aso,
para tingnan kung may mapapakinabangang sangkap mula rito. Ang nakakatakot na ungol ng halimaw mula sa kabundukan. Muling umalingaw sa langit. Ay, mas mabangis pa ang ungol na iyon kaysa kanina. Kasama ang napakalakas na bigat, sinalanta nito ang buong bayan. Malakas na yumanig ang lupa, nabasag ng pira-piraso ang mga salamin sa gilid ng kalsada. Pati ang hangin ay naging napakabigat. Ang mga dati nang nagkalat na mababang antas na mutant na insekto at halimaw. Lahat ay napatihaya sa lupa, nanginginig sa takot. Wala man lang silang lakas ng loob na gumalaw. Bigla kong itinaas ang tingin ko papunta sa gubat. Biglang naging mabigat ang tingin ko. Noong unang yugto ng katapusan ng mundo sa dati kong buhay. Wala talagang ganitong kalakas na halimaw. Ito ba ang pagbabagong dala ng muling pagsilang ko? Sa aura lang nito, masasabi na mas malakas ang halimaw na ito kaysa sa asong iyon. Siguradong isa ito sa mga pinakamataas na halimaw sa simula ng katapusan. Ano iyon? Ano na namang klaseng bagay iyan? Hindi malaman kung sino ang biglang nagpahiyaw ng nakakagulat at matinis na sigaw. Lahat ay napatingin sa pasukan ng kagubatan sa direksyon ng tunog. Isang madilim na anino lang ang makikita sa itim na gabi. Isang anino na kasing laki ng dambuhala, dahan-dahang lumalapit sa maliit na bayan. May taas itong 5 metro. Buong katawan nito ay natatakpan ng matigas na kaliskis na kasing itim ng tinta. Ang ulo nito ay kasing bangis ng itim na oso. Pero tumutubo rito ang 3 matutulis na sungay na kulay dugo. Napakatibay at napakabigat ng 4 nitong paa. Bawat hakbang ay nag-iiwan ng malalalim na bakas sa lupa. Lantad ang mga pangil nito. Tumutulo ang mabahong laway nito. Ang mga mata nito ay kumikislap ng dugong pulang liwanag. Isa itong mutadong itim na armadong oso. Ang mga nanonood ay tuluyang gumuho ang loob. Ni ang lakas para tumakbo ay wala na sila. Naupo sila sa lupa at nanginig. Tapos na, patay tayong lahat. Napakalupit ng halimaw na ito. Walang makakaharang dito. Sinuyod na mutadong itim na armadong oso ang maliit na bayan. Ang dugong uhaw nitong tingin ay agad na tumama sa akin. Parang naamoy nito ang tapang ko matapos kong mapatay ang ligaw na aso. Bumuga ito ng isang malakas na ungol sa akin. Kasunod noon, bigla itong sumugod na parang baliw. Mabilis na mabilis ang mga anino nito. Sa loob lang ng ilang segundo, nasa gitna na ito ng kalsada. Ang dambuhalang palad nito, na may lakas na libo-libong kilo, ay malakas na humataw sa akin. Nakakapos ng hininga ang lakas ng hangin. Umiwas ka, napasigaw sa takot ang babaeng iniligtas ko. Puno ng matinding panghihina ng loob ang mukha niya. Malamig ang tingin ko, wala akong itinatagong kahit kaunti. Sa isang kisap mata, binuksan ko ang lahat ng likas kong depensa. Ang sukdulang baluti ng matigas na salagubang at ang matigas na kaliskis ng buwaya. 2 patong ng depensa ang sabay na pinatong. Ang katawan ko ay tila naging isang bakal na pader na walang butas. Kasabay nito, gumana rin ang kakayahan ng insekto na nagtitipid ng tubig at ang katawan ng slug na hindi agad namamatay. Lahat ay nakasalalay sa buhay ko. Hinarap ko ang rumaragasang palad ng oso. Hindi ako iiwas o urong. Mahigpit kong hinawakan ang malaking martilyo sa isang kamay. Pumiglas at sumabog ang 400 beses na lakas ng bullet ant. Biglang nanigas ang buong kalamnan ng katawan ko. Ipinon ko ang lahat ng lakas ko sa mga braso ko. Hinarap ko ang palad ng oso at buong lakas itong hinataw. Isang napakalakas na dagundong na parang nagbanggaan ang bakal at ginto ang sumabog. Ang bugso ng hangin ay kumalat sa buong paligid na parang baliw. Ang mga basurahan at harang sa gilid ng kalsada ay agad na nalipad. Natulak ako ng 3 hakbang paatras dahil sa lakas ng hampas. Ang talampakan ko ay humiwa ng 2 malalalim na guhit sa lupa. Bahagyang nangalay ang mga braso ko. At ang mutadong itim na armadong oso ay nayanig din sa pagkakabangga. Halatang hindi ito nakinabang. Talagang nag-init ang ulo nito. Mabangis itong umungal. Muli nitong winasiwas ang palad ng oso. Sunod-sunod na pag-atake. Bawat palo ay may dalang lakas na kayang gumiba ng langit at lupa. Ang lupang binagsakan ay naging lubak-lubak at butas-butas. Sa tulong ng mata ng pusa at lawin, ang pinakamataas na paningin sa dilim. Natatantiya ko ng eksakto ang bawat galaw ng pag-atake nito. Mabilis akong umiwas at kumilos. Kasabay nito, kinokontrol ko ang mataas na boltahe na kidlat ng electric eel. Sunod-sunod na bugso ng asul na kidlat ang bumulusok sa mutadong itim na armadong oso. Umalingaw-ngaw ang lagitik ng kuryente. Tinamaan ng kidlat ang itim nitong baluti. Nagtilamsikan ang walang bilang na mga apoy na putok. Pero mabababaw lang na bakas ang naiwan. Hindi mabutas ng purong kidlat ang depensa nito. Tumalim ang tingin ko. Agad kong binago ang taktika sa laban. Ganap na bumuga ang lasong lakas ng bullet ant. Umilaw ang dulo ng mga daliri ko ng mapusyaw na lilang liwanag. Nahanap ko na ang tamang tiempo. Habang abala ang itim na armadong oso sa paghampas ng mga kuko nito. Bigla akong sumugod pasulong. Tumalon ako ng mataas. Mahigpit kong hawak ang malaking martilyo. Bitbit ang lakas ng kidlat at laso na nag-uunahan sa katawan ko. Malakas kong hinataw ang pinakamahinang bahagi sa ugat ng bungo nito. Sa isang ito, ibinuhos ko ang buong lakas ko. Isang nakakabinging kalabog ng pagbasag ang umalingaw-ngaw.
Ang isa sa mga sungay ng mutated na Black Armored Bear ay nabali agad. Ang matinding lason at kuryente ay sumingit sa sugat at marahas na pumasok sa katawan. Winawasak ang mga nerbiyos at laman nito. Napakasakit na hiyaw ang binitiwan ng mutated na Black Armored Bear. Ang napakalaking katawan nito ay marahas na nangisay. Bumuhos ang dugo. Nagpumiglas ito ng todo at sinubukang gumanti. Pero tuluyan itong pinigil ng lason at kidlat. Lalo pang bumagal ang mga galaw nito. Paglapag ko, hindi ko ito binigyan ng kahit kaunting pagkakataon para makahinga. Pinaapak ko ang paa ko sa lupa. Muli akong tumalon pataas. Itinaas ko ng mataas ang malaking maso. Ginamit ko ang buong lakas ko para ibagsak ito sa ulo nito. Kasunod ang malinaw na tunog ng pagkapunit ng buto. Lubusang lumubog ang bungo ng mutated na Black Armored Bear. Bumagsak ng malakas ang napakalaking katawan nito. Pagkaraan ng ilang pihit, wala na itong hininga. Pinula ng mabahong dugo ang buong lupa. Lahat na nakapaligid ay natulala. Dahan-dahan kong ibinaba ang malaking maso. Naglaho ang kidlat sa paligid ng katawan ko. Nanatiling malamig at walang emosyong tingin ko. Malayo pa ang antas na ito para masabing pagsubok. Pero sa sandaling iyon, mula sa malayo ay narinig ang siksik na yabag at mga ungol. Ang mga nilalamon ng bangis ng hayop ay lalo pang nagwawala. Ang mga beast mutant ay tumatakbo na papunta rito. Nakatitig sila sa bangkay ng Black Armored Bear. Maalab ang tingin. Malinaw na gusto nilang nakawin ang bangkay ng halimaw. Yumuko ako at tiningnan ang sarili kong mga kamay. Malinaw kong naramdaman na matapos kong mapatay ang halimaw. Palihim na lumalakas ang beast transformation talent sa loob ko. Lalong sumisiklab ang dugo at lakas sa buong katawan ko. Malinaw na ang pagpatay sa mataas na antas na halimaw ay bahagyang nagpaayos sa lahat ng aking kakayahan. Siksing Kun at ang mga nagwawalang beast mutant ay nakarating na sa bungad ng kalsada. Mahigit 100 tao sila. Pula ang mga mata ng bawat isa. Mukha silang mabangis. Lahat sila ay may mga palatandaan ng pagiging hayop. Ang iba ay may tumubong tainga ng lobo. Ang iba naman ay naging mababangis na kuko ang mga braso. Sa isang tingin pa lang, halatang matapos na ang sakuna. At tuluyan ng sinakop ng bangis ng hayop ang mga matitinding taong ito. Sa akin ang bangkay ng Black Armored Bear na iyan. Kung sino ang kumuha, siya ang mamamatay. Ang nangungunang matipunong lalaki ay may ulo ng leopardo. Mabilis at matikas ang katawan. Maihawak siyang dugo ang bakal na tubo. Sobrang mayabang ng tono niya. Makasarili ang tingin. Mahigpit niyang tinititigan ang bangkay ng Black Armored Bear sa lupa. Sa apokalipsong ito, ang laman at beast core ng mataas na antas na halimaw ay mga pambihirang yaman na pwedeng magpalakas. Nang makita ito ng iba pang nakaligtas, natakot silang agad umatras. Ayaw nilang madamay sa gulong ito. Maging ang dalagang nailigtas ko kanina pa, ay nagsiksik din sa sulok at hindi makapagsalita. Mahigit 100 beast mutant ang pumalibot sa akin at sa bangkay ng Black Armored Bear. Mabagsik ang tingin nilang sinusuri ako. Nang makita nilang mag-isa lang ako, lalo pa silang naging walang takot. May konti ka palang galing, bata. Napatay mo ang itim na oso na ito. Pero dito na rin matatapos ang swerte mo. Ibigay mo ng maayos ang bangkay ng halimaw. Tapos sabihin mo rin ang sikreto ng beast transformation talent mo. Pwede kitang iwan ng buo ang katawan. Nakatayo lang ako sa pwesto ko. May isang kamay akong nakahawak sa malaking maso na pangwasak ng pader. Malamig ang mukha ko. Walang kahit kaunting alon sa mga mata ko. Ang tanging pakiramdam ko ay sobrang katawa-tawa nito. Noong nakaraang buhay, dahil sa duwag kong pag-urong, hinayaan ko lang nalapain ako ng iba. Sa buhay na ito, sinumang mga has pag nasahan ang mga pag-aari ko. Magbabayad talaga. Huling pagkakataon yun na. Umalis kayo, kalmado ang boses ko. Pero may dalang, matinding otoridad na walang pwedeng kumontra. Pero ang mga mutante na ito, nilamon ng kasakiman. Hindi nila ito pinapakinggan. Ang lider na anyong leopardo ay sumigaw ng malakas. Winawagayway ang bakal na tubo. Siya ang unang sumugod sa akin. Mabilis ang galaw niya na parang hangin. Napakabilis. Sa isang kisap mata, nasa harap ko na siya. Ang bakal na tubo, kasabay ng bugso ng hangin, ay humataw sa ulo ko. Ang iba pang mga mutante sa paligid ay sabay-sabay ding umalulong at sumugod. May sumuntok, may naglabas ng mga kuko. Akala nila kaya akong tapakan dahil marami sila. Gusto nila akong palibutan at patayin. Kaharap ang sabayang paglusob. Wala akong ni kaunting kaba. Nakabukas ng husto ang pandinig kong parang kuwago. Ang bawat ihip ng hangin, bugso ng kamao, at yabag sa loob ng ilang metro, ay malinaw na malinaw. Bawat gala ng pag-atake ng bawat isa ay eksaktong nahulaan ko. Agad na bumukas ang dobleng depensa ng Ironclad Beetle at buwaya. Kahit gaano pa ang bagsak ng mga atake sa katawan ko. Kahit suntok ng bakal na tubo o kalmot ng kuko. Tuldok lang ng apoy ang lumalabas. Kahit balat ko, wala ni katiting na sugat. Paano kaya? Paano naging ganito katigas ang depensa niya? Namangha ang matipunong lalaking anyong leopardo. Hindi siya makapaniwala na ang buong lakas niyang atake ay walang epekto. Ayokong makipagtagalan pa sa kanila.
Sumiklab ang 400 beses na lakas ng bullet and hawak ang malaking martilyo, kinampay ko lang. Bumagsak ang mabigat na dagok na may ugong. Ang dalawang nasa unahan ay tinamaan ng ulo ng martilyo. Napasukan ng sariwang dugo. Sumuka ng sariwang dugo. Lumipad ang katawan niya na parang saranggolang naputol ang tali. At malakas na bumagsak sa lupa. Nahimatay siya doon mismo. Natigilan sa takot ang natira. Namutla ang mga mukha. Doon ko lang naisip na hindi kami magkasing lakas. Putol na ang daan pabalik kaya kailangan nilang ituloy ang pag-atake. Sa isang kisap ng isip ko, buong lakas kong pinakawala ang kidlat na mataas ang boltahe mula sa electric eel. Bumalot agad sa buong katawan ko ang asul na kidlat. At naging isang harang ng kidlat. Ang mga mutante na lumapit at nadikitan ng kuryente. Agad na kinisay ang buong katawan at bumagsak sa lupa. Kasunod nun, kumalat sa dulo ng mga daliri ko ang laso ng bullet ant. Bumilis ang galaw ko at naiwasan ko ang magugulong atake. Bawat hampas ko ay eksaktong tumatama sa vital point ng kalaban. Pumasok sa katawan ang mapusyaw na lilang lason. Ang natamaan ay namanhid ang buong katawan. Nangatig ang mga braso at binti at wala ng laban. Sa loob lang ng ilang segundo, mahigit kalahati ng mga mutante na umatake sa akin ay bumagsak. Sunod-sunod ang mga daing. Natakot ng husto ang leader na lalaking anyong leopardo. Wala na ang dating pagyayabang niya. Paglingon niya, tatakbo na sana siya. Gusto mo pang tumakas, nanlamig ang tingin ko. Pinuwersa ko ang mga paa ko sa lupa. Sumabog ang katawan ko paharurot. Mas mabilis pa sa anyo niyang leopardo. Isang hakbang lang, naabutan ko siya. Tapos itinaas ko ang kamay ko at ipinukpok ang martilyo sa likod niya. Crack! Umalinggaw ang pagkabali ng buto. Bumagsak agad sa tuhod ang lalaking anyong leopardo. At tuluyan nang nawala ng kakayahang lumaban. Nilapitan ko ng malamig na tingin ang mga mutante na umuungol sa lupa. Ni kaunting awa, wala. Ganyan talaga sa katapusan ng mundo, ang mahina ay nilalamon. O ikaw ang mamamatay o ako. Ang maging mahabagin sa kaaway, ay pagiging malupit sa sarili. Pagkatapos kong tapusin ang grupong nagnanakaw ng pagkain, lumapit ako sa labi ng bangkay ng itim na higanting oso at yumuko para sukatin ang katawan nito. Mabilis kong nahanap sa ulo nito ang isang beast core. Kasing laki ng itlog ng kalapati, itim at makintab. May marahang pag-alon ng enerhiya na lumalabas dito. Ito ang pinong esensya ng isang mataas na antas na nilalang. Pagkatapos ma-absorb, malaki nitong mapapalakas ang kakayahan ng beast form. Itinuro ko ang dulo ng daliri ko at kinapitan ang makintab na itim na beast core. Ang manipis na agos ng enerhiya ay pumasok sa katawan ko sa dulo ng daliri. Biglang umalingaw ang pagkapanhid sa buong 4 kong paa at buto. Malinaw kong narinig ang matalas na huni ng isang pusang lawin. Kuryente, igat, kidlat, langgam, halimaw na bakal, panangga ng insekto. Ang lakas at ingay nito ay sabay-sabay na umalingaw. Parang tinamaan ng matinding tagtuyot ang biglang buhos ng ulan. Sinimot ng baliw ang purong enerhiya sa loob ng beast core. Ang mga natitirang nakaligtas sa paligid ay matagal nang natakot na parang nadurog sa lamig. Sa mga mata ko, puro paggalang at takot na lang ang natira. Ni huminga, hindi sila makalakas loob. Ang babaeng nailigtas ko kanina ay nakasiksik sa sulok ng pader. Nanghihina pa rin ang mga tuhod niya, pero naglakas loob pa rin siyang lumapit sa akin ng 2 hakbang. Halos kasing nipis ng insekto ang boses niya. Ikaw, ayos ka lang ba? Hindi ko siya pinansin. Ang tingin ko ay dumaan sa malaking bangkay ng itim na oso. Nabigla ako. Ang dugo at beast core ng ganitong mataas na antas na nilalang ay tunay na pambihirang yaman sa gitna ng wakas ng mundo. Kahit sino, kapag lumamon nito, pwedeng tumaas ang lakas. Pero kasabay nito, delikado rin at pwedeng ikamatay. Kapag ang isang ordinaryong beast shifter ay nagkandapalpak at kumain ng dugo ng ibang nilalang, magaan lang, masisira ang natatanging talent niya at babagsak ang lakas. Mabigat, lulukubin siya ng wild beast nature at lalamunin ang isip niya, hanggang maging halimaw na puro pagpatay lang ang alam. Taglay ko ang hindi mamamatay na katawan ng water bear insect at ang maraming perpektong talento. Kaya kong baliwalain ang backlash. Ligtas kong malalamon ang esensya ng ibang nilalang, at palalagin pa nito ang sarili kong lakas. Ito ang pinakamalaking baraha ko sa muling pagsilang. Hindi pwedeng mabuko sa harap ng lahat. Kapag may nakakaalam, malalaman nilang kaya kong lumakas sa paglamon ng beast essence ng walang kapalit. Hindi ito magtatagal. Ang mga malalakas at mga puwersa sa buong wakas ng mundo ay dadagsa rito. Gagawin nila akong target na kailangang makuha. Nang maisip ko ito, pinilit kong pigilan ang pagnanasang mapaso sa harap mismo. Itinabi ko ng maayos ang beast core ng itim na oso sa dibdib ko. At hahanapin ko ang ligtas na lugar para palihim na mag-absorb ulit. Pero sa sandaling iyon, naitutok ng pusang lawin ang sobrang talas na pandinig nito. At biglang may nahuli ito. Sa hilagang kanluran, narinig ang masinsing tunog ng pagputol sa hangin at ang mabigat na yabag. Hindi bababa sa 30 ulo. Wild na wild ang amoy. Mas mabangis pa kaysa sa itim na oso kanina. Biglang lumubog ang tingin ko.
Kung ayaw mong mamatay, tumago ka agad. Mahinahon kong sinabi, ang mga nakaligtas ay parang sabay na nagising mula sa panaginip. Nagpaganito at gumapang palapit sa pinakamalapit na tindahan at gusaling tirahan. Isara ninyong mabuti ang mga bintana at pinto. Ang babae naman ay nakagatlabi at pumasok sa isang convenience store. Mula sa pintong salamin, mahigpit niya akong tinitigan. Isisiksik ko sa bulsa ang beast core. Kukuha ako ng 8 kilong sledgehammer sa isang kamay. Kikiskisin sa paligid ng katawan ko ang kidlat at nakalalasong enerhiya. Bukas ng husto ang dobleng panangga. Nakatayo ako sa gitna ng kalsada. Haharapin ko mismo ang dumarating na bugso ng mga nilalang. Sa susunod na segundo, sumulpot mula sa dilim ang isang siksik na anino. Nangunguna roon ang isang mutanted na aso na mahigit 3 metro ang taas. Magaspang ang balahibo at puno ng batik. Nakasabog palabas ang mga pangil. Tumutulo ang laway at kinakain ang sahig. Sa likod nito ay mga hugis lobo, hugis leopardo, hugis ligaw na baboy, at iba pang 10 ulit na mababangis na nilalang. Pulang-pula ang 2 mata, sobrang tapang ng pumatay na aura. Halatang nahila sila ng baho ng dugo mula sa itim na oso at ng amoy ko. At nagsidatingan, hindi alam kung sino ang mamamatay. Napangiti ako ng mahina. Isang hakbang ng paa, isang salaksak ng paa. Biglang sumambulat ang anyo. Bullets na may 400 na beses na halimaw na lakas. Nilagyan ko ng 2 braso ang martilyo at umarangkada ng may ugong. Binagsak ko sa ulo ang pinakaunahang napasamang aso. Nabiyak ang bungo ng aso sa isang kisapmata. Pumasok ang kuryente at laso ng sabay. Hindi man lang nakasigaw ang mga hayop at bagsak agad. Ang iba pang mga halimaw ay sumalakay na umaatungal. Mabangis ang kanilang kalmot at pangil sa matinding pagkagat. Pero ang mga paglusob nila ay bumagsak lang sa doble at makapal na baluti ng irongklad beetle at buwaya. Puro munting baga lang ang lumilitaw at hindi man lang mabutas ang bala. Hindi ako aatras, susulong ako. Parang tigre sa gitna ng kawan ng tupa. Buong bukas ang kidlat na galing sa langit. Asul na liwanag ang sumabog sa paligid ko. Ang mutasyong halimaw ay naalog ng bugso ng kuryente. Dumaan ang lason kasabay ng dulo ng kuko. Agad na naparalisa pagdampi. Sa dagdag na halimaw na lakas, bawat hampas ay kayang durugin ang bungo ng isang halimaw. Dahil sa night vision ko, para lang akong naglalakad sa maliwanag na araw sa gitna ng dilim. Hinulaan ng pandinig ko ang lahat ng galaw ng paglusob. Para akong Diyos ng digmaan sa dilim. Walang kalaban sa gitna ng kawan ng mga halimaw. Dumilig man ng dugo ang damit ko, ni hindi ako natinag. Sa bawat pagpatay ko sa isang halimaw, lalo pang tumitibay ang likas kong lakas. Ang enerhiya ng beast core at ang laman at dugo ng halimaw ay rumaragasa sa mga ugat ko at tuloy-tuloy na pinapanday ang katawan ko. Tubig na gurgoy, ang walang kamatayang katawan at ang mabilis na paggaling nito ay laging handang sumalo sa kapahamakan. Kahit minsan may nakakapitas ng kaunting balat ko. Agad din itong naghihilom sa isang kisapmata. Makaraan lang ang 3 minuto, puno na ng bangkay ng mga halimaw ang kalsada. At ang malansang amoy ng dugo ay nakasusulaso. Huminga ako ng malalim. Hahakutin ko na sana ang mga beast core. Sa gilid ng mata ko, may nakita akong bigla, may kumislap na malamig na liwanag mula sa bubong sa di kalayuan. Ang sniper rifle ay gamit ng tao, at malinaw na handa na ito bago pa. May hawak na mainit na armas na mutan. Biglang sumikip ang dibdib ko. Ang katawan ko mismo ay kumabig sa gilid, at may dumagundong na bala. Tumpak akong tinamaan sa lugar na kakatayo ko lang. Nabutas ang putik na lupa at naging maliit na hukay. Tama nga ang hinala ko. Nanlalamig ang mga mata ko hanggang sa sukdulan. Sa ilalim ng wakas ng mundo, ang pinaka nakakatakot ay hindi ang mga halimaw, kundi ang kasakiman at bangis ng kapwa mo. Bago pa man matapos ang salita, 3 malamig na tawa ang agad na umalingaw mula sa bubong. 3 anino ang sabay na tumalon pababa. Paglapag nila, ay biglang lumuwag ang anyo. Puro anyong agila, anyong busog, at anyong ahas na mga mutan pala. Malayo ang amoy nila sa karaniwang halimaw. Malinaw na may nauna ng paghahanda. Mga malalakas na maingat ang plano. Ang mga pakpak ng lalaking anyong agila na bahagyang naglaho ay nakabitin sa kalahating himpapawid. Malamig at mapanuyang tingin. Hoy, bata! Patayin ang black bear. Magwalis ng pulutong ng mga halimaw. Hindi maliit ang kakayahan mo. Ibigay mo ang lahat ng beast core na nasa katawan mo, at pati ang sikreto ng mutasyon. Bibigyan ka namin ng buong katawan. Dinilaan ng babaeng anyong busog ang mga labi niya. Matagal ka na naming minamanmanan. Iisang tao pero maraming kakayahan ang pinagsama. Ang ganitong sikreto, hindi mo kaya itong itago. Huwag kang magmatigas, kung hindi papatayin ka namin ng mas masahol pa sa kamatayan. Pagkasabi pa lang niya, 3 sulok ng porma ang bumalot sa akin. Nakakandado ang hininga. Halatang batid nilang panalo na sila. Ang mga nakaligtas na nagtatago sa paligid. Umabot na sa lalamunan ang kabako. Kakasilip lang ng walang talong anino sa gabi. Bubulaga na sana ako ng 3 malalakas na halimaw na nagmamanyobra sa paligid. Ako ang may hawak ng malaking martilyo. Dahan-dahan akong tumuwid ng tindig. Umingos ang labi ko ng mailamig at tapang. Kayo lang. Nagmumura sa galit ang lalaking mukhang lawin.
Hanap kamatayan, binitawan ang mga salita, pakpak niya sa magkabilang gilid. Bumagsak siyang parang palasong sumugod mula sa taas. Ang matutulis na kuko ay sumunggab sa tuktok ng ulo ko na may bugso ng hangin. Kasabay nito, isang babae na hugis-busog ang dumula sa isang kisak. Naglaho sa dilim ng gabi, malinaw na handa silang dumamba ng palihim. Ang lalaking ahas naman ay nagbuga ng lasong bumubulok sa hangin. Diretso sa mukha ko. Nagsanib puwersa ang tatlong malalakas. Sumirit ang hangarin sa pagpatay. Bahagya kong ipinikit ang mga mata ko. Wala ni katiting na itinira ang lahat ng likas na kakayahan. Sumabog ng todo. Nakikita ko sa dilim ang matalim na paningin ng pusang lawin. Sa isang iglap, natunton ko ang bakas ng pagtatago ng babae na anyong Soro. Binalot ng kidlat ang buong katawan ko at naging pananggalang na lambat. Ang lakas ng langgam na halimaw ay dumaloy sa magkabilang binti ko. Bigla akong tumalo ng malakas pataas. Sinalubong ko ang lalaking anyong nagaspang at sinugod siya ng diretsyo. Ano, napanganga ang lalaking mukhang lawin. Hindi siya makapaniwala. Sinamantala ko ang pagkahinto niya. Hinawakan ko ang pakpak niya. Malakas kong pinilipit ang lakas ng halimaw. Dumagundong ang nakakapangilabot na tunog ng pagkaputol ng buto. Napahiyaw ng matindi ang lalaking anyong nagaspang. Ang kalahati ng pakpak niya ay agad kong pinutol. Dumiretso ang suntok ko sa dibdib niya. Kasabay na pumasok ang matinding lason at kuryente. Bumagsak siya sa lupa na parang naputol ang sinulid. Nawala ang huling natitirang buhay niya. Pagkatapos kong tapusin ang isa, bumagsak ang katawan ko sa lupa. Eksakto namang dumating ang pasaring ang babae na hugis-busog. Tumama ang palaso sa akin, at agad ding naitaboy ng mabigat na baluti. Biglang lumiit ang mga mata ng babae. Lumingon siya at gustong tumakas. Pero nasabuyan ko siya palabas. Isang kidlat ang bumaon sa kanyang mga paa, at bumagsak siya agad sa lupa. Bago pa niya matapos ang paghingi ng awa, tinamaan ko na agad siya ng isa pang martilyo. Doon na siya tuluyang tinapos. Ang natitirang lalaking ahas ay natakot ng husto at halos pumailan lang ang kaluluwa niya sa takot. Tumakbo siya sa pagliko. Nagsabog ng baliw ang lason. Kasing lamig ng yelo ang tingin ko. Isang isip lang, ang malakas na kuryente ay dumaloy sa lupa at kumalat. Sa isang kisap ay umabot ito sa kanyang magkabilang binti. Biglang nangisay ang katawan ng lalaking ahas habang nilalamon ng panginginig. Bumagsak siya sa lupa. Hindi na makagalaw. Dahan-dahan akong lumapit sa harap niya. Mula sa itaas ay tinitigan ko siya ng mariin. Sino ang nagpadala sa inyo? Ang King Langgang ba? Nagpatayo sila ng himpilan sa silangang bahagi ng bayan. Ang boss nila ay isang mutant na lobo. Napakalakas. Narinig kong napakarami mong natatagong kakayahan. Kaya inutusan kami para dakpin ka. Isang malamig na tingin lang ang ibinigay sa akin ng King Langgang. Noong nakaraang buhay, ang grupong ito rin ang ganyan. Sa unang yugto ng katapusan ng mundo, nanunog, pumapatay at nang aagaw. Walang pinalalampas na masama. Ang kaibigan ko noon ay namatay sa mga kamay nila. Hindi ko inakalang sa buhay na ito, sila pa mismo ang lalapit sa akin. Nakatingala ako habang tinititigan ang bangkay sa paanan ko. Iniligpit ko ang higit 10 pirasong beast core sa aking katawan. Pagliko ko, diretso na ako sa silangang bahagi ng bayan para patayin sila. Kakaalis ko lang ng 2 hakbang. Tapos, mula sa likod, may narinig akong mahinang ungo ng babae. Ang King Langgang ang pinakamalaking puwersa sa silangang bahagi ng bayan. Sa loob, may ilang dosenang bilang ng mga Walking Dead. Kapag mag-isa kang pumunta roon, mamamatay ka talaga. Hindi tumitigil ang mga paa ko. Halos kalahati lang ng mukha ang nakikita. Lalong lumalamig ang boses sa gitna ng amoy ng dugo at katakot-takot na baho. Nasa zendong sila. Kung ganoon, mga patay na sila. Pagkasabi ko noon, mahigpit kong hinawakan ang malaking martilyo. Parang kidlat ang aking katawan. Bumangga ako sa kulay ube at itim na hamog ng wakas. Mas makapal pa ang hamog sa silangang bahagi ng bayan kaysa sa lumang distrito. Naghahalo ang amoy ng dugo, pawis at pulbura. Dumikit iyon sa mukha na parang malagkit. Habang papalapit ako sa kuta ng King Langgang, lalong tumitindi sa tenga ang nakakatindig balahibong hiyaw at ungol ng mga halimaw. Huminto ako mga 100 metro ang layo. Nakabukas ang night vision ng pusang lawin. Tumingin ang malamig na mga mata sa gitna ng hamog. Sinilip ko ng malinaw ang bodega ng mga produktong mantika at butil. Nakatiklop at mahigpit na nakasarado ang bakal na pinto. Ang bakod ay punong-puno ng bubog at bakal na kawad. Sa tuktok ng pader, may mga beast transformed na maihawak na tubong bakal at pamutol. Bawat isa, nakakatakot ang tingin at parang mga asong ulol na di mapigilan. May 3 hanay ng bantay sa harap at likod. 3 tagong pagsabog, 8 naglilibot na beast transform. Sa pinakailalim ng bodega, isang marahas na sigaw na parang alon ng dagat ang di humihina. Pinuno ng King Langgang. Beast transformed na lobo. Sa nakaraang buhay, siya ang yumaman dahil sa paglunok ng laman at dugo ng sarili niyang lahi at ng mga halimaw. Pinilit niyang pataasin ang lakas niya. May higit 100 buhay na nakakapit sa mga kamay niya. Sa buhay na ito, siya pa ang lakas loob na nag-udyok sa akin. Sino ang binabantayan mo?
Pupunta ako para pulutin ang bangkay ng lider ninyo. Pagbagsak ng sinabi niya, nagitngit ang lupa sa ilalim ng mga paa ko. Ang bullet ant ay sumabog na may 400 beses na lakas. Ang katawan ay tumawid diretsyo na parang palaso. Hinabol ako ng mga bantay na parang mga baliw habang sumisigaw. Dumating ang matulis na sibat na bumutas sa hangin. Hindi ako umiwas ni umiwas. Pinagsamang armor ng erongclad beetle at buwaya. Lahat ng dobleng baluti, bukas ang puwersa. Tumama ang sibat sa dibdib. Diretsyong lumipad palayo. Walang bakas ni isang puting guhit ang naiwan. Sa susunod na segundo, nakarating na ako sa harap ng pinto na bakal. Isang kamay, hinawakan ko ang gilid ng pinto. Biglang humugot ng sobrang lakas. Bang! Ang bakal na pinto na mahigpit na nakasarado ay napunit sa gitna. Buhay na napigtas sa dalawa. Ang bakal na plato ay binaluktot na parang basang papel. Ang mga bantay sa pader ay natigilan sa takot. Kakasigaw ko palang sana ng tao. Iwinasiwas ko ang kamay ko. Ang high voltage na agos ay umakyat sa katawan ng pader. Kumibot ang ilang katawan na sabay na naipit at napaigi. Diretsyong nahulog mula sa tuktok ng pader. At nawalan ng malay. May tumawag sa bahay kampo. Yung halimaw na pumatay sa Black Armor Bear. Biglang umalinggaw ang alarma. Maraming dosenang beast transformed na kasapi ng King Langgang. Sumugod mula sa magkabilang panig. May mga hawak na sandata, parang mga baliw na dumaragsa. Patayin siya at agawin ang talento niya. Malamig ang tingin ko. Sumabog ang kidlat sa buong paligid ng katawan ko. Bumwelta akong palabas na parang malaking pamukpok na sumisira ng pader. Bumwelta akong palabas na parang malaking martilyong pumapalo sa pader. Crack crack. Ang mga unang tumama ay tinilapon agad sa isang hampas. Sunod-sunod ang tunog ng nababalimbing na buto. Buksan ang American Eel na talento. Pumutok ang asul na kidlat sa paligid ko, ako ang sentro. Sa loob ng 3 metro, walang buhay na nakatindig pa. Ang laso ng bullet ant ay nakakapit sa katawan ng martilyo. Kapag natamaan, parang naparalisa. Kapag nahawakan, tapos kaagad. Sa ilalim ng dobleng depensa, pumupukpok ang mga talim sa katawan, talsik apoy lang ang kita. Ang mga kuko ay kumakagat at dumudurog na parang kinakamot mo ang kati. Parang pumasok ako sa isang lugar na walang tao. Bawat hakbang may nababagsak. Nababalutan ng dugong sariwa ang lupa. Hindi pa aabot ng 3 minuto. Ang mga bantay sa pintuan ay sunod-sunod ang sigaw sa buong lugar. May hawak na malaking martilyong may patak ng dugo. Hakbang-hakbang siyang lumapit sa pinakamalalim na bahagi ng bodega. Sinipa at bumukas ang bakal na pinto. Madilim at maputla ang ilaw sa loob ng bodega. 10-10 nakaligtas na nakakadena. Nakaipit sa sulok, nanginginig sa takot. Sa gitna ay isang mutant na lobo na mahigit 2 metro ang taas. Nakaupo sa trono na gawa sa tumpok ng drum ng langis. Buong katawan ay balot ng maitim na balahibo. Mapula ang mga mata ng lobo. May laway sa gilid ng bibig. Sobrang garapal at mabangis ng aura niya, para bang binabaluktot ang hangin. Siya ang pinuno ng King Langgang na silang Tu. Dinilaan nilang Tu ang dugong nasa mga kuko niya. Humalakhak siya ng malakas. Ayos. Talagang napatay mo pa ang ilang tao sa harap ko. Ang katawan na may napakaraming kakayahan ay siguradong magandang pampalakas. Sabi pa lang, nilingon niya ang mga nakaligtas sa sulok. Mas lalo pang naging mailap ang tono niya. Silang lahat ay pagkain ko. Kapag nilamon ko sila, makakausad pa ako ng isa pang hakbang. Ikaw ang dumating, sakto at kasabay mo silang ilulunok ko. Bigla siyang tumayo, sumugod siya na parang anino. Ang kuko niyang may talas na kayang pumunit ng hangin ay dumiretso sa bungo ko. Ang bilis, lakas, at bangis niya ay malayong lampas sa dati kong armor. Tumigas ang tingin ko. Sa isang iglap, napuno ko ng lahat ng kakayahan. Nakatuon ang night vision ko sa mga bakas, at ang pandinig ko ay naghula na ng atake. Pinuno ko ng puwersa ang magkabilang braso. Nabalot ng mabigat na baluti ang buong katawan. Nagbanggaan ang kuko at bisig. Nagtilian ang bakal at bakal. Sa lakas ng alon ng hangin, sinabog ang mga kalat sa paligid. Bigla siyang tumayo, sumugod siya na parang anino. Ang kuko niyang may talas na kayang pumunit ng hangin ay dumiretso sa bungo ko. Ang bilis, lakas, at bangis niya ay malayong lampas sa dati kong armor. Tumigas ang tingin ko. Sa isang iglap, napuno ko ng lahat ng kakayahan. Nagbanggaan ang kuko at bisig. Nagtilian ang bakal at bakal. Sa isang kisap mata, sinabog ang mga kalat sa paligid. Umatras ako ng 2 hakbang. Nayanig din silang tunang husto. Akala niya matutumbok niya ako sa isang hagod. Biglang lumiit ang kanyang mga balintataw. Ang depensa mo, hihintayin ko bang makarecover ka? Ako na ang una. Ang martilyo ay bumagsak sa kanyang baywang at tiyan na may kidlat at lason. Mabilis ang reaksyon nilang Tu. Umiwas siya sa gilid. Kasabay noon, sumagitsit ang kuko papunta sa leg ko. Sa isang iglap, nagkapulupot ang dalawa sa labanan. Naglalandas ang anino ng kuko at ang martilyo, may kidlat at lason. Naghahasik ng banggaan sa masikip na bodega. Lalong nabigla silang Tu habang tumatagal ang labanan. Dahil ang kuko niya ay hindi man lang mabasag ang depensa ko. Anong klaseng halimaw ka ba? Talagang nababaliw na siya.
Ayokong hindi kita mapabagsak. Hindi pa tapos ang salita niya. Bigla siyang nagkagulo ang bibig. Nagbuga siya ng itim na alon ng pagsabog. Lahat ng nadaanan nito ay natunaw ang mga estante. Umusok ang sahig. Sa susunod na segundo, tuluyan siyang natigilan. Namula ang mukha niya sa hindi makapaniwala. Paano nangyari iyon? Paano ka hindi papatay? Marami ka pang hindi alam. Bago pa man matapos magsalita, bigla akong sumugod. Isang kisap mata, nasa harap na niya ako. Sinunggaban ng kaliwang kamay ko ang kuko niya. Sa isang pihit ng malahayop na lakas, napigtal ang kanang kamay niya. Itaas ang malaking martilyo. Itaas ang malaking palakol. Ipakawala ang buong lakas. Mabangis na bumagsak ang kidlat at lason sa ulo niya. Biglang nayupi ang bungo ng lobo. Bumulwak ang itim na dugo. Ni hindi siya nakasigaw, bumagsak sa lupa ang napakalaking katawan niya. Pagkatapos mangisay ng 2 beses, tuluyan na siyang hindi gumalaw. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng nakulong na nakaligtas. Mukhang hindi makapaniwala. Yumuko ako sa loob ng bungo nilang to. Nakapako ng isang itim na beast core. Isasama ko iyon sa iba pang beast core at isisiksik sa bulsa ko. Lumingon ako sa mga taong nakatago sa sulok at nanginginig. Pagkatapos, itinaas ko ang kamay at sinunggaban ang kadenang kasing kapal ng hinlalaki. Bahagya kong hinigpitan ang kapit. Nagkabasag ang bakal na singsing ng may kalansing. Linisin ang mga gamit at patibayin ang pinto at bintana. Walang ingay. Hindi nangahas ang mga tao na magpabaya. Bilisan ninyong bumangon. Ayusin ang natitirang gulo. Ilipat ang bigas at mantika, selyuhan ang bintana, at tipunin ang magagamit na sandata. Sa buong bodega, bahagyang ingay na lang ng pagkilos ang naririnig. Pag maayos na ang lahat, pumunta ako sa may anino sa labas ng bodega. Nakasandal sa pader, iminulat ko ang mga mata at inayos ang paghinga. Dahan-dahang dumaloy ang mainit na enerhiya ng Beast Core. Tahimik na umaangat ang pandama at depensa ko. Pinigil ko ang aura ko. Ni kaunting matalim na aura, hindi ko ipinakita. Nang muli kong iminulat ang mga mata, malamig at napakawalang buhay ng tingin ko, parang yelo. Sa malayong dilim ng gabi, may ilang baliw na ungol ng mga halimaw na marahang dumating. Ang superlakas na pandinig ng agilang may ulo ng pusa. Agad kong natukoy ang kakaibang galaw sa malayo. Hindi ito alon ng mga halimaw. Hindi rin ito mga humahabol na sundalo. Kundi ang dami. Ang binagong makina ng off-road na sasakyan ay umuungal ng mababa at malalim. Umaandar ito sa kalsada papunta sa direksyon ng palengke. Kalma at panatag ang mga nasa loob ng sasakyan. May pundasyon ang pagsasanay. Tiyak na hindi ito basta karaniwang sundalo. Bahagyang lumamig ang tingin ko. Mahigpit kong hinawakan ang malaking sledgehammer. Mabilis akong dumulas at nagtago sa likod ng haligi. Ganap na napigil ang aura sa buong katawan ko. Sa unang yugto ng apokalipsis na ito, sino ng mga ngahas magmaneho ng walang takot o mga natitirang puwersa ng militar? O mga ganap na armado at bihasa sa malakihang panloloob. Kahit alin pa iyan, pare-parehong delikado. Pagkalipas ng ilang sandali, 3 off-road na sasakyan ang tumigil sa tarangkahan ng palengke. Namatay ang mga ilaw ng sasakyan. Mahigit 100 itim na anino ang mabilis na bumaba. May hawak silang kostum na itak, busog, at palaso. Pati 2 EG na flare gun. Sabay-sabay ang galaw nila. Diretso silang tumungo sa bodega. Sa unang lalaking sumulyap, kumislap ang maputlang liwanag sa mga mata niya. Isa pala siyang high-level beast shifter na anyong kulay abong aso. Mas masinsin pa ang aura niya kaysa kailang ng ilang puntos. May buhay na hininga sa loob. At may natitirang bakas din ng dugo ng lalaking iyon, Black Wolf. Pumasok at maghanap. Dalhin ninyong lahat ang mga beast core na gamit at ang mga may talento. Ulo niya, sabay-sabay sumagot ang mga tao. Mabilis silang lumapit sa malaking pinto ng bodega. Nakatayo lang ako sa dilim, hindi gumagalaw. Sa tulong ng night vision, bawat galaw nila, bawat hinga ay malinaw na malinaw. Mas lamang ang bilang namin. Napakahusay ng kagamitan. May malayo ang firepower, at may leader na hindi rin mahina ang lakas. Mula nang muling nabuhay ako, ang unang wastong puwersang armado na nasalubong ko. Kahit banggaan pa ng banggaan, hindi sila magpapatalo. Kahit matindi ang bala, hindi sila basta tatablan. Kahit matigas ang katawan, hindi rin madali silang masugatan ng bala. Ang basta ilabas agad ang lahat ng talento ay parang naghahanap ng kamatayan. Naalala ko ito, kaya dahan-dahan kong inayos ang paghinga ko. Sa dulo ng daliri ko, may bahagya at halos di mapansing asul na kuryente. Sa dilim, dama ko ang nakamamatay na kuryente sa mabigat na baluti. Mabilis na bumabawi ang lakas ng halimaw. Sa sandaling iyon, tahimik na nag-ipon ang lahat ng talento. Bahagyang itinulak ang pinto ng bodega. Ang unang anino, may hawak na palakol at talim, ang unang pumasok para magmanman. Ang tingin ay mapagbantay na sinuyod ang dilim. Tahimik akong lumabas sa ilalim ng kanyang mga paa. Kasing bilis ng multo, dumikit ako sa likod niya, bago pa makasigaw ang taong iyon. Mahigpit kong tinakpan ang bibig at ilong niya gamit ang kaliwang kamay ko. Bahagyang nakatiklop ang kanang kamay. Mapusyaw na lilang dulo ng lason sa daliri. Banayad ko siyang tinapik sa bato. Biglang nanigas ang katawan ng kalaban.
hindi man lang siya nakapanlaban, at marahang bumagsak sa aking mga bisig. Dahan-dahan ko siyang ibinaba sa lupa, walang kahit anong tunog na naiwan. Matapos mapatumba ang unang isa, ang ikatlong tao ay kasunod na pumasok. Ang ikalawang tao ay kasunod ding pumasok. Kakalakad pa lang ng 2 hakbang, biglang sumagi sa paa ko ang mahinang kuryente. Matagal ko nang ginagamit ang dilim. Inilatag ko ang kuryente sa lupa na parang maliliit na hukay. Ang mahinang kuryente ay hindi sapat para pumatay. Pero napangiwi siya ng todo. Napatigagal ang kilos niya. Kumuha ako ng pagkakataon at sumugod mula sa anino. Malaking pamukpok, pahalang nahataw. Malaking pang pamukpok, pahalang nahataw. Ibinangga ko ng buong lakas ang pamukpok sa pagitan ng dibdib at tiyan niya. Isang malakas na dagundong, isang matinis na hiyaw. Bumagsak ang taong ito na nakayuko ang likod. Nawalan ng malay, ano nang pinag-aagawan ninyong dalawang basura? Mahinang umalingaw-ngaw ang mapanlibak na boses. Ang ikatlong miyembro, may hawak na pana at palaso, ay mabilis na pumasok. Kakatama lang sa pagbitaw at pagtutok. Agad na natutukan ng matalas na paningin sa dilim ang kilos niya. Iniwas ko ang katawan ko sa pana. Bigla akong dumikit ng malapitan. Hinuli ko ang katawan ng pana at isang iglap na init sa paitaas. Sa isang segundo, ipinadaloy ko ang kuryente sa katawan ng pana. Nang hina ang buong katawan ng kalaban, bumitaw siya at bumagsak sa lupa. Matapos kong tahimik na mapabagsak ang tatlo ng sunod-sunod. Sa labas, sa wakas napansin ng pinunong may mapuputlang balahibo na may mali. Pumasok ang tatlong tao, bakit wala ni kaunting ingay? Bumaba ang boses. Kumaway siya bilang hudyat na ang apat ay sumalakay ng sabay-sabay na parang pangkat ng labanan. Siya mismo ay nakabantay sa may pintuan, ay hawak na sarili niyang gawa na scattergun. Umabot na sa sukdulan ang nakalilis na tingin niya. Sinalakay ng apat ang bodega, nagkanya-kanyang lusob. Kasunod nito, hindi na ako nagkubli. Bigla akong sumulpot mula sa likod ng haligi. Ibinuhos ko sa braso ko ang lakas ng bullet ant. Ang malaking pamukpok ay humawi palabas na may dalang malakas na dagundong. Ang taong nasa pinakakaliwa ay naitaboy sa isang kisapmata. Ang natitirang tatlo ay sabay-sabay na napasigaw sa gulat. Winasiwas ko ang talim at sumugod. Hindi ako umiwas ni umatras. Ganap na nakabukas ang dobleng depensa ng erongclad beetle at alligator. Ang talim na kuminaska sa balikat ay mga spark lang ang naitsa. Kahit bakas ng puti ay wala ring naiwan. Ano, napuno ng gulat ang mukha ng tatlo. Sa isang balik na hataw ng pamukpok, naibagsak ko ang isang tao. Itutok ang matalim na dulo at magpaputok ng kidlat. Tamaan ang dibdib ng ikatlong tao. Patumbahin siya sa lupa sa kuryente. Ang huling isa ay natakot ng husto at nataranta. Pagliko pa lang, tatakas na agad ako. Gumalaw ang paa ko. Kumikilos agad ang katawan ko sa isang kisapmata. Sa huling oras, pinuway ko siya sa batok gamit ang kutsilyo. Pambihirang galing sa depensa. Sa loob lang ng 10 segundo, 7 ang sumugod sa bodega. Lahat sila ay nilutas ko gamit ang pinakamababang lakas at halos walang ipinakitang bigat. Nagbago ng todo ang mukha ng Grey Wolf sa pintuan. Napagtanto niyang hindi pala tupa ang nasa loob na pwedeng katayin, kundi isang nakahigang mabangis na halimaw sa dilim. Lumabas ang mga tao sa loob. Mahigpit na nakahawak sa kanyon ang pinuno. Mahina siyang umungol. Alam kong malakas ka, pero kaya mo bang saluhin ang mga bala? Isuko mo ang mga supply at ang beast core. Iiwan kitang patay. Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan ng bodega. Isang palakol ang aking sinunggaban sa isang kamay. Ang buong katawan ng boss ay malamig na parang yelo. Sa dilim ng gabi, malayo kaming nagtitigan. May halos 10 tao pa sa labas ng pinto. 2 kanyon, 3 pana. Hindi rin basta-basta ang lakas ng boss. Kapag sumugod ng diretsyo, tiyak tatamaan ng bala. Kapag nagmatigas, siguradong masusugatan. Naisip ko ito at lumamig ng bahagya ang tingin ko. May plano na ako sa isip. Gusto mo ang beast core. Ikaw na ang kumuha. Nanatiling kalmado ang boses ko. Pero dala ang buong lakas para sa pagsalakay. Sa hamon. Nagmukhang baliw sa galit ang boss at napatawa ng maisama ng loob. Bumagsak ang boses. Kumaway siya at sinenyasan ang mga tao niya na magkanya-kanya at magtago. Ako naman ang unang umabante at lumapit sa pintuan ng bodega. Itutok ng diretsyo ang mga kanyon sa dibdib ko. Nakatayo ako sa loob ng pinto, hindi gumagalaw sa anino. Ganap na nakabukas ang paningin sa dilim. Nakalock ang bawat hakbang niya. Ganap na bukas ang pandinig. Nasasagap ko pati ang napakahinang tunog ng pagkakabuka ng kargador. Ulan kidlat at mabigat na baluti ng nakamamatay na halimaw. Nakahandang pumutok ang lahat ng puwersa. 3 hakbang, 2 hakbang, 1 hakbang. Ang boss ay nakarating na sa tuktok ng pinto. Nakakalokong ngiti habang ikinakagat ang kargador. Noong sandaling bago pumutok ang baril, kumilos ako, hindi ako nakipagbakbakan ng harapan, kundi dumulas ako sa gilid ng pintuan. Sabay na malakas akong tumapak sa sahig. Inilipat ko agad ang agos ng kuryente sa lugar na tiyak na dadaanan niya. Dumaan ang bala sa balikat ko. Tamaan sa likod na imbakan. Mga tipak ng kahoy na nagkalat sa 4 na sulok. Biglang lumiit ang mga magpupil ng boss. Hindi pa siya nakakapagpalit ng bala. Biglang may dumaloy na pamamanhid sa ilalim ng paa ko. Kuryente iyon.
Nasaklaw ko ang puwang na halos 1,000 ng segundo. Humarurot palabas ang katawan na parang palaso. Itinaas ng mataas ang palakol. Itinaas ng buong lakas ang palakol. Pero hindi sa ulo niya bumagsak, kundi malakas na lumagapak sa kanang braso niyang maihawak na baril. Umalingaw-ngaw ang kaluskos ng nabaling buto sa tenga. Bumagsak ang kanyon at umalingaw-ngaw ang tunog nito. Kasunod agad noon, humiyaw ng malakas ang boss, at naglupasay na sumugod. Mga matutulis na kuko ng nagbagong anyong Grey Wolf. Kasabay na nakakabinging sigaw, dinamba niya ang lalamunan ko. Hindi ako umiwas ni Kumurap, baluti sa balikat. Sinalo ko ng buong lakas ang isang atake. Tumalbog ang mga kuko sa gilid. Napaurong siya ng kalahating hakbang dahil sa pagkabigla. Hindi pwede. Puno ng pagdududa ang mukha niya at hindi siya makapaniwala. Malamig at matalim ang tingin ko. Wala nang paligoy-ligoy. Binagsak ko ang martilyo sa dibdib niya. Muntik ko nang wasakin ang dibdib niya sa isang hampas. Tumilapon siya ng walang laban. Malakas siyang bumagsak sa lupa. Nalaglag siyang walang malay. Natakot ang mga natira at nagsipagtilian sa gulat. Hindi na sila naglakas loob lumapit. Paglingon ko, tatakas agad sila. Malamig ang tingin ko. Lumapit ako ng marahan, hindi para ubusin silang lahat, kundi sa mundong ito, pinalagpas ko ang mga takas. Baka ako pa ang maipit sa sarili kong patibong. Pero hindi ko planong habulin, gamit ang super lakas ng pandinig ng pusang lawin ko. Naisara ko na ang lahat ng bakas ng mga takas. Kahit pa maghukay sila ng daan at barahan ang pintuan. Pigilan ang hininga, ang magulong tibok ng puso ko ay para ring kidlat sa gitna ng dilim na gabi. Walang anumang mapagtataguan. Kapag gumalaw ang isip ko, ang 800 boltahe na agos mula sa high voltage ng igat na galing Amerika ay dumaloy ng tahimik sa putik na basa sa ambon at lumaganap ng walang ingay. Halo ang kuryente at ugong na sabay na tumunog. Wala pang 10 segundo. Ang mga nagkalat na goons ay halos lahat ng nangalay at napahiga. Wala na silang lakas kumilos. Marahan akong lumapit sa isa sa kanila. Ang 8 kilong martilyong pambasag ng pader ay bumagsak sa tabi niya. Sa isang iglap, nabiyak ang putik na lupa at lumubog ang mababaw na hukay. Sino ang nagpadala sa inyo? Malamig ang boses ko, parang yelo. Nanginginig siyang parang salaan. Mga tauhan ng Heishigang. Ang boss nila ay si Zhang Biao, ang halimaw na nagbagong anyo mula sa bulugan. Akala ko kukunin ko lang ng palihim ang King Langgang. Hindi ko inakalang matutuldok mo agad ang lahi ko. Lumunok siya at napalunok ng laway, at nanginginig na naglabas ng 2 balita. Ang mga kapatid na tumakas kanina ay tinawagan na ang buong grupo gamit ang walkie-talkie. Pinukol ko ng tingin ang natitirang buhay sa lupa. Pinakawalan ang lakas sa dulo ng mga daliri. Ang mapusyaw na lilang bala ng langgam ay tumarak ng todo sa batok niya. Nanigas agad ang kalaban, at wala nang hininga. Sa apokalipse, ang pagiging maawain sa kaaway ay ang pagiging malupit sa sarili. Bago pa mag-5 minuto, mula sa malayong kalsada, narinig ang ungol ng mga sasakyang off-road. Pinunit na nakakasilaw na ilaw ng sasakyan ang hamog sa madaling araw. 3 sasakyang off-road na punong-puno ng bakal ang dumiretso sa bungad ng bodega. Sumayad ang mga gulong sa lupa at naglabas ng matinis na sigaw. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto ng sasakyan. Mahigit 20 armadong tulisan ang sumugod pababa. Nangunguna ang isang higit 2 metrong tangkad. Malaki ang katawan, maitim at mabalahibo. Isang malakas na lalaki na kalahating hayop at mukhang ulo ng bulugan. May nakalitaw na 2 pangil. May hawak na makinang natalim na parang bulalakaw. Si Zhang Biao, ang boss ng Heishigang. Sinuyod niya ang mga tauhan niya sa buong lugar. Tapos tumingin siya sa akin na nag-iisa. Una siyang natigilan, tapos biglang natawa ng may inis. Akala ba niya kung sino siyang astig? Itong bata pala ang kumalaban sa King Langgang. Isang hampas lupang wala pang balbas at bigote. Matalas ang tingin na lumabas sa bodega. Ibigay mo lahat ng animal core. Iiwan kitang buo. Kung hindi, pati mga kasama mo sa loob, durugin ko lahat. Pagkasabi niyan yon, ang mga tulisan sa likod niya ay nagtawanan. 3 shotgun ang sabay-sabay na nakatutok sa akin. Puno ng kasakiman at pangmamaliit. Tamadarin ko na ang sinasabi. Malamig kong binigkas ang isang salita. Lumayas, naglaho ang ngiti ni Zhang Biao sa isang iglap. Umungal ng ubod lakas, parang naghahanap ng kamatayan. Iwinasiwas ang malaking itak at sumugod ng todo. Lumitaw ng buong buo ang lakas ng mutant na baboy ramo. Nabiyak ang semento sa ilalim ng kanyang mga paa. Sumugod ang mga tulisan sa likod niya. Kasabay na pinindot ang gatilyo ng shotgun. Bumulusok sa akin ang mga bakal na bala na may huni sa hangin. Tumalim ang tingin ko. Matagal nang nahulaan ang pandinig kong parang kwago ang takbo ng bala. Malakas akong tumulak sa lupa. Sumidlay ako sa gilid. Dumaan lang ang mga bakal na bala sa tabi ko at tumama sa pader sa likod ko. Nagtilamsikan ang mga tipak ng bato. Kasabay nito, sagad-agad ang dobleng depensa ng erongklad bito at buwaya. Bumalatay sa buong katawan ko ang malamlam na kislap ng madilim na pilak na kalasag.
Hinarap ko si Zhang Biao na nauuna sa pagsugod. Hindi ako umiwas ni tumagilid. Ipinuno ko sa dalawang braso ang 400 na beses na lakas ng bullet and itinaas ko ang malaking maso at buong lakas na ibinagsak. Nang umalingaw ang nakakabinging kalabog ng bakal sa bakal, sumakit ang eardrum ko. Ang pakiramdam lang ni Zhang Biao ay parang rumagasa ang lakas na kayang yumanig ng bundok at dagat na dumaloy sa talim ng itak. Manhid ang mga braso niya, napunit ang pagitan ng hinlalaki at hintuturo niya. Bumuhos ang dugo, nabitawan at tumilapon ang itak. Punong-puno ng takot ang mukha niya, hindi pa siya nakakabawi. Bumawi ako ng isang pahalang na palo ng maso. At buong lakas itong tumama sa tagiliran at tiyan niya. Crack, nabali ang buto at kumalat ang tunog. Ang napakalaking katawan ni Zhang Biao ay naitaboy ilang metro ang layo at bumagsak ng malakas sa isang sasakyang pangkalupaan. Basag agad ang windshield. Nagbuga siya ng sariwang dugo. Namatay siya doon mismo. Sa isang iglap, napatay ko ang leader ng Heishigang. Natigilan ang natitirang mga tulisan sa kinatatayuan nila. Napalitan ng takot ang kanilang kayabangan. Hindi ko sila binigyan ng panahon para makareact. Isang isip ko lang, biglang sumabog ang 800 boltahe na kuryente. Umalon palabas mula sa akin ang siksik na lambat ng kuryente na walang lusot. Ang ilang nauna sa mga tulisan ay kakalundag pa lang para sumugod. Nadapuan ng kuryente ang talampakan nila. Nangingisay ang buong katawan, bagsak sa lupa ang mga sandata nila. Bumagsak silang tuwid at nanlambot sa lupa. Ang dalawang mamamana sa likod na palihim na nagpapana. Pagkapindot pa lang sa gatilyo, naitutok ko na agad ng eksakto. Tumalon ako ng mataas. Iniwasan ko ang pana. Parang multong dumikit ako sa harap nilang dalawa. Nagniningning sa nakamamatay na lason ang dulo ng mga daliri ko. Marahang turok sa batok nila, hindi man lang sila nakasigaw. Bumagsak silang nanigas. Natakot ang natitira hanggang mabulagta sa sindak. Tumalikod sila at tumakbo papunta sa sasakyan. Naglabas ako ng lakas sa paa at sumulpot. Sunod-sunod kong iwinasiwas ang maso. Tuloy-tuloy ang malalakas na pukpok. Bawat bagsak ng maso, may isang tulisan na bumabagsak. Wala pang 2 minuto. Mahigit 20 armadong tulisan ng Heishigang. Lahat ay nalipol, walang nakaligtas. Pero sa sandaling iyon, mula sa malayo, biglang umalinggaw ang ugong ng helikopter sa langit. Bigla akong nag-angat ng tingin. 3 militar na armadong helikopter na kulay berde ang papalapit sa maliit na bayan. Ang pulang marka sa katawan ng mga ito. Ang sagisag na hinding-hindi ko malilimutan hanggang sa mamatay ako sa dating buhay ko. Iyon ang natatanging marka ng opisyal na base ng mga nakaligtas. Ang pandaigdigang sakunang dulot ng mutasyon ng mga halimaw ay nagsisimula pa lang, at nakatadhana akong sa mundong ito ng dugo at apoy, ay aakyat sa tuktok ng mundo.